Ashley's point of view. Abala ako sa panonood ng TV dito sa sala, nang biglang bumukas ang malaking pinto na gawa sa mamahaling kahoy. Napatayo ako sa gulat nang makita ko si Gabriel, na pasuray-suray na papasok sa kabahayan. Kaagad ko siyang dinaluhan. Hey, what happened? Nag-aalala kong tanong. Kakauwi lang niya mula sa ibang bansa pero lasing pa siya? Alalang-alala na ako sa kanya dahil sa ilang linggo na siyang hindi umuuwi at hindi sumasagot sa mga tawag ko. Kaagad naman niyang kinalas ang kamay ko sa katawan niya pero binalik ko rin agad para alalayan siya sa pag-akyat sa hagdan. Hindi ko naman inaasahan na itutulak niya ako ulit at sa lakas nun ay napatid ako at napababa ng 2 baitang. Agad naman akong dinaluhan ni Judy na napadaan sa hagdan. Naku ma'am, hayaan niyo na po si Kuya Ismael ang mag-akyat kay sir. Baka po mahilo ulit kayo. Sakto naman na dinaluhan ni Kuya Ismael si Gabriel paakyat. Hindi naman na umangal si Gabriel at nagpatinaod na lamang sa guard namin. Naku ma'am, alalayan na rin po kita paakyat. Baka po mahulog na naman kayo. Masuyong sabi ni Judy. Tumango na lang ako at kumapit ako sa kanya at sa gabay ng hagdan. Ilang araw na rin kasi akong nakakaramdam ng pagkahilo. May oras lang na sinusumpong kaya sigurado kong wala naman akong lagnat. Sa tingin ko ay stress lang to dahil sa ilang araw na hindi pagsagot sa akin ni Gabriel sa mga tawag ko sa kanya. Masyado kong nag-aalala sa kanya na hindi ko naman maiwasan dahil asawa niya ako. Pagkarating namin ni Judy sa kwarto namin ni Gabriel, ay tulog na siya habang nakahiga sa kama. Tinanggal ko ang sapatos at medyas ng asawa ko para makapagpahinga na siya ng maayos. Inalis ko na rin ang t-shirt at pants niya at pinalitan ko na ang damit niyang pantulog para mapreskuhan naman siya. Bala ko pa sanang punasan siya ng basang towel para mahimasmasan siya pero naramdaman ko na naman ang pagsakit ng ulo ko. Naduduwal na rin ako lalo na nang maamoy ko ang alak sa kanya. Nagkumot na ako at itinalokbong ko na ito sa akin para hindi ko siya maamoy. Sumiksik na rin ako sa kabilang dulo ng kama pero hindi ko mapigilan ang pagduruwal ko. Kaya dumiretso na agad ako sa banyo. Medyo nangihina at nanginginig pa ako nang lumabas ako ng banyo namin. Si Gabriel ay hindi man lang gumalaw sa pwesto niya at ang himbing-himbing pa rin ang tulog niya. Dahan-dahan akong lumapit sa kama namin at kumuha ng 2 unan. Sa ibang kwarto na lang ako matutulog. Posible kaya na buntis na si Ashley? Ashley's point of view. Halos hindi ko malunok ang kinakain kong agahan dahil sa talim ng tingin na itinatapon sa akin ni Gabriel. Wala naman akong alam na naging kasalanan ko sa kanya simula nang umalis siya papuntang China. Okay naman kami nang umalis siya. Ginising ko pa nga siya kanina para sabay kaming kumain. Baka sa hangover kaya siya nagkakaganyan. Malamang masakit ang ulo. Hinayaan ko na lamang siya at hindi na pinansin. Puro tunog lamang ng kutsara at tinidorang naririnig sa hapag. Nauna na rin kasing kumain sila manang training dahil medyo tinanghali ako ng gising. Napapadalas nga ang pagising ko ng mga bandang 9:00 na ng umaga. Dati naman ay hindi ako ganitong oras kung gumising. Kaagad na tumayo si Gabriel nang matapos kaming mag-agahan. Ni hindi man lang nagsabi kung saan siya pupunta. Napailing na lang ako. Ma'am, saan ko ba ilalagay to? Agaw pansin sa akin ni Mang Ariel habang nagdiligpit ako ng pinagkainan. Ako na kasi ang madalas gumagawa nito kahit ayaw nila man ng training. Wala naman kasi akong ginagawa rito sa mansyon kung hindi ang mag-gardening. Pakiakyat na lang sa kwarto namin ni Gabriel. Utos ko. Sige po ma'am. Tignan mo yon, pati damit na dinala sa ibang bansa ay hindi man lang naalalang ibaba sa kotse niya. Nakakahiya naman at si Mang Ariel pa nagpresenta na mag-akyat. Abala ako sa pag-aalis ng mga damit niya mula sa luggage na iniakyat ni Mang Ariel na guard namin. Wala namang dapat labhan sa mga damit niya dahil
malilinis naman. At bakit ganon? Parang hindi naman ito isinuot. Hindi naman ako ang nag-impake ng damit niya pero ako ang naglaba ng mga to. Kaya alam kong hindi na isuot. Nagulat pa ako ng bahagya sa biglaang pagbukas ng kwarto namin. Si Gabriel lang pala. Bumalik na ulit ako sa ginagawa ko nang bigla na lamang niyang hilain ang luggage niya sa akin. Agad naman akong napatingin sa kanya. Pwede bang huwag kang mangialam ng hindi sayo? Medyo pagalit na saad ni Gabriel. Ano bang nangyari? At bumalik na naman siya sa dati. Napakunot noon naman ako habang nakatingin sa matalim niyang mga mata. Ano naman ang problema kung ayusin ko ang mga gamit mo? Asawa mo naman ako, Gabriel. Trabaho ko ang asikasuhin ng mga gamit mo. Mahinahon ko pa ring sinabi. Basta, huwag ka ng maraming tanong. Ano bang nangyayari sa'yo? Kagabi, tinulak mo ko sa hagdan. Buti na lang at hindi ako napano. Kanina naman ang sama ng tingin mo sa akin. Tapos ngayon, heto. Maayos naman tayong dalawa bago ka umalis. Isa pa ay hindi mo rin sinasagot ang mga tawag ko sa'yo nitong mga nakaraang linggo. Mahinahon ko ring saad dahil ayokong sabayan ang init ng ulo niya. Wala, Ashley. Kung may problema man ako, it's for you to find out. Napatulala na lamang ako nang iwan niya ako. Ano bang pinagsasabi niya? Ilang araw na rin simula nang umuwi si Gabriel, ay lagi na lamang siyang lasing at sobrang gabi na akong umuuwi. Minsan nga ay inuumaga pa. Nagsimula ito nang dumating siya galing ibang bansa. Hindi ko na alam kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanya. Kung stress ba siya, puyat o may problema sa company. Kung ano-ano nang dahilan ng naiisip ko. Dahil palaging ako ang napagbubuntangan niya ng galit. Hindi na lang ako palaging kumikibo at madalas ay iniiwasan ko na lamang siya. Hindi rin kasi palagi magandang pakiramdam ko kaya ayoko nang makipagsabayan sa kanya. Lilipas din ang init ng ulo nun. Ngayon ay narito ako sa balcony ng kwarto namin para magpahangin. Kagaya ng mga nakaraang araw, medyo tinanghali na naman ako ng gising. Kaya nagpaakyat na lamang ako ng agahan kay Ate Michelle. Isa pa ay gusto kong kumain dito dahil medyo nahihilo na naman ako. At nakakatulong ang ihip ng hangin para ma-relax ako. Hindi ko nga rin alam kung anong nangyayari sa akin. Simula nang umalis si Gabriel ay palagi na akong nahihilo. Sobra-sobra rin akong matulog. Kahit hindi naman ako madalas matulog sa tanghali ay minsan, nakakatulog ako ng mahiga saglit. Natatakot naman akong magpatingin sa doktor. Siguro, stress lang talaga to. Napukaw ang pag-iisip ko nang may kumatok sa pinto. Sinabihan ko naman na pumasok na. Ma'am, nagpadala po ang mommy niyo ng flowers. Sabi niya Ate Michelle, habang daladala ang dalawang bugkos ng bulaklak. Ang isa ay puro tulips, at ang isa naman ay puro orchids. Agad namang nagningning ang mga mata ko. Naku Ate Michelle, salamat. Gustong-gusto ko yan. Pakilapag na lang dito. Sabay turo ko sa mesa na pinagkainan ko. Pagkalapag ni Ate Michelle sa mga bulaklak, ay kinuha na rin niya ang mga pinagkainan ko. Pinakialaman ko kaagad ang mga bulaklak. May wisik pa ng tubig ang mga bulaklak na may ilang dangkal pang tangkay. At halatang sariwa pa ang mga ito. Bago ko ayusin ang mga to at ilagay sa mga vase, ay tinawagan ko muna si Mommy. Bigla ko tuloy siyang na-miss. Hello Mom, good morning. Bati ko kaagad. Hello sweetheart, good morning din. Anyway, sakto tumawag ka. I ordered a bunch of orchids and tulips for you. I know you'll love it. Yes Mom, I already have it. Thank you. Nangingiti kong sabi habang inaayos na isa-isa ang mga bulaklak. Of course, for you sweetheart. Anyway, let's catch up some other time Ashley. Me and your dad is going on a date today. She even giggled. Okay, take care Mom. Please do say hi for me to Daddy. I will anak. You take care ha? Bye. Then the line ended.
Napabuntong hininga na lamang ako. Buti pa sila mommy at daddy nakakapag-date kahit na may edad na sila. Samantalang kami ni Gabriel, wala pang 1 taong kasal at mga bata pa, ay hindi man lang namin magawa yon. Inayos ko na lang ulit ang mga bulaklak, at nang maayos ko na ang mga to ay ibinaba ko na ang iba at inilagay na sa vase. Kaagad din akong bumalik sa kwarto para naman lagyan ng bulaklak ang ibang kwarto rito sa taas. Nasa panghuling bulaklak na ako nang maisipan ko na sa opisina naman ni Gabriel maglagay. Mabilis ko lang rin na ilagay ang orchids at paalis na sana ako ng opisina niya. Nang matanaw ng paningin ko ang mga libro niya. Mayroon kaya siyang mga libro na pwede kong basahin dito? Para kapag naiinip ako ay may iba akong pagkakaabalahan bukod sa pagluluto at gardening? Tumayo ako sa tapat ng hindi naman sobrang laking bookshelf niya. Ang malalaki niyang bookshelves ay nasa library. Binabasa ko lang isa-isa ang mga title ng libro na magugustuhan ko. Story ng mga vampires. Mahilig pala si Gabriel ng mga vampires. Agad ko naman itong binuksan at hindi naman pala si Gabriel ang may-ari ng libro. The owner of the book is none other than Cindy. Baka lahat ng libro rito ay tungkol sa mga vampires ay kay Cindy. Binalik ko na lamang ito sa lalagyan para magtingin-tingin pa ulit ng libro. May nahagip na naman ang paningin ko sa parehong bookshelf. Pero this time, hindi ito libro, kundi isang photo album. Kaagad ko naman itong kinuha para makita. Umandar na naman ang pagiging pakialamera ko. Pagbungad ko pa lang ng photo album, ay litrato ni Cindy at Gabriel ulit. Siguro'y sobrang tagal na ng pinagsamahan nila dahil ang dami nilang pictures at sa iba't ibang lugar. Kagaya na lang noong utusan ako ni Gabriel na pasukin ng isang condominium unit. Natandang-tanda ko pa ay mayroon din silang litrato na magkasama. Iniyakan ko pa nga yun noon dahil halos maghalika na sila ron. Umupo ako sa swivel chair habang tinitignan ang mga pictures nila. Napailing na lamang ako at napabuntong hininga. Ayoko nang ipilit pa ang sarili ko sa asawa ko. Nasa kanya na yon kung tatanggapin niya ako bilang asawa. Kung ayaw niya talaga, tatanggapin ko na lang dahil wala naman akong kahit na anong magagawa para magbago ang isip niya. Hindi naman ako galit sa kanya. Siguro ay may sama ako ng loob pero konti lang. Alam ko naman kasi na mahirap diktahan ng puso, lalo na at may mahal naman siyang iba. Tumayo ako at ibabalik ko na sana sa lagayan ng photo album nang biglang may nagsalita sa likuran ko. Ano naman ang ginawa mo sa mga gamit ko? Mariina saad ni Gabriel. Sa gulat ko ay napapihit kaagad ako sa direksyon niya nang pinagmula ng boses. Sa hindi sinasadyang pangyayari ay nabunggo ng photo album na hawak ko na dapat ay ibabalik ko na sa shelf. Ang isang picture frame na katabi ng bookshelf dahilan sa pagkabasag nito sa sahig. Kaagad ko naman siyang tinignan na sana ay hindi ko na lang ginawa dahil sa matalim na tingin niya sa akin. Yumuko na lamang ako at nakita ko naman ang basag na frame. I am asking you. Sigaw ni Gabriel. Dinig na dinig sa 4 na sulok ng office niya. Naglagay lang ako ng bulaklak sa vase mo, Gabriel. Mahina akong sagot at sumimple ng tingin sa kanya. Natinig na ng bulaklak sa vase. Kung naglagay ka lang ng bulaklak sa vase, bakit naabutan kitang hawak yan? Sabay tingin sa hawak ko pa rin na photo album. Dali-dali ko naman itong ibinalik sa shelf. Tinignan ko lang naman. Halos pabulong kong sabi na alam ko naman na narinig niya dahil sa tahimik ng paligid. Napahiyaw ako nang bigla niyang ihagis ang vase na pinaglagyan ko ng bulaklak malapit sa akin. Nabasag yon at tumalsik pa sa kanang binti ko ang isang bubog. How many times do I have to tell you to not to touch my things? Gigil na tura ni Gabriel. Unti-unti namang nagtubig ang mga mata ko gawa ng luha. Sorry na, Gabriel. Wala naman talaga akong balak mangialam ng mga gamit mo eh. Nagtingin-tingin lang ako ng books dahil mahilig ako ron.
Nagkataon lang na nakita ko ang photo album mo, kaya tinignan ko ang mga laman. Nagpipigil pa rin ang iyak kong sabi. Linisin mo to ha. Galit pa rin niyang sabi at tinapaktapakan pa ang mga bulaklak na nalaglag. Hindi ko na kinaya at tumakbo na ako palabas ng office niya. Narinig ko pa nga na tinawag niya ako nang malampasan ko siya. Pero hindi na ako lumingon at dumiretso na lang sa dati kong kwarto. Ayoko siyang makita. Baka kasi ma-realize ko na mali ang desisyon kong pinakasalan ko siya. Dahil ayokong gumawa ng desisyon na pagsisisihan ko sa huli. Hanggang kailan pakikisamahan ni Ashley ang asawa niyang si Gabriel na walang ibang ginawa kundi sakta ng puso niya. Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.